990 AM. Naghahanap ng trabaho pero tinatamad maghanap sa dyaryo o internet? Makinig ka na lang sa Radyo Inquirer Job Market. Iisa-isahin ang mga trabahong pwede mong applyan, magbibigay gabay at payo sa karir at pag-uusapan ang mga bagay na may kinalaman sa anumang trabaho. Radyo Inquirer Job Market with Jessie Francis Rebustillo. Tuwing linggo, alas 2:30 hanggang alas 4 ng hapon. Dito sa Radyo Inquirer 990 AM. Ang programang hatid ay tulong at pag-asa. Huwag na kayo masyado mag-aalala at nandito na po sa kaalaman niya ng Bantay OCW, tutulungan po namin kayo. Tumpak na impormasyon sa mga usaping pag-abroad. Sa bahagi naman po ng ahensya, kung hindi sila tutugon dito sa mga pananagutan nila, uobligahin pa rin sila ng ating POEA. Naglilingkod sa mga OFW at kanilang mga kamag-anak saan man sa mundo. Kahit umuwi na po kayo ng Nueva Ecija ngayon, itatawag po namin sa inyo kaagad yung magiging usapan sa ating Philippine Embassy sa Bahrain at nang masaklolohan po itong inyong pamangkin. KBP at Gawad Tanglao, Best Public Service Program at Hall of Fame awardee ng Catholic Mass Media sa radyo. Pilipinas Online. Bantay OCW with Susan K. Alas 10:30 hanggang alas 12 ng tanghali. Lunes hanggang Biyernes. Pilipinas Online. Bantay OCW with Susan K. Dito sa Radyo Inquirer 990 AM. Inihahandog ng Team Kabuhayan at Radyo Inquirer 990 AM ang programang magbibigay sa inyo ng inspirasyon, sagana at hitik sa impormasyong pampinansyal, paunlari ng kabuhayan, trabaho at negosyo. Pera at Kabuhayan. Pera at Kabuhayan. Pag-usapan natin kasama sina Attorney Ed Dural, Jerome Fadriquela, Ricky Brosas at Miss Liza Soriano dito sa Pera at Kabuhayan. Tuwing linggo, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga, dito lang sa Radyo Inquirer 990 AM. It's a rich man's world. Ito po ang Trans Radio Broadcasting Corporation, Radyo Inquirer 990 AM. Kasapi ng KBP. Naglilingkod, nagbabalita, may paninindigan. Radyo Inquirer 990 AM. Para sa may init na balita, Victory in Governance and Technology through Information Network. VGATIN. Para sa mga napapanahong usapan, Victory in Governance and Technology through Information Network. VGATIN. Makinig at makisalo sa programang Siksik sa Impormasyon at Bigatin sa Kaalaman. Kasama ang inyong mga kabarkada na sina Den Macaranas, Arnie Barcelo, Angel Bonifacio at Ellison Barcelo. VGATIN Radio. Sa Bigatin, bigatin ka talaga! With branches all over the Philippines, Hotel Sogo is the hotel chain of choice for travelers and balikbayans. Affordable, safe, and complete with amenities, unlike other provincial hotels. Now you have somewhere comfortable to stay anywhere in Metro Manila or even when you visit your favorite province. Good morning! VGATIN sa Radio Inquirer 990 AM. (10:06) yan pang oras dito po sa Radyo Inquirer 990 AM. Of course, Sabado na naman, June 21, 2014. Matatapos na bilis, naman ang buwan, no? At kalahati na ng taon. Mabilis. Kahapon may namagshot, ha? Yes. So, dito, behave tayo pare-pareho. Welcome po sa VGATIN sa Radyo Inquirer 990 AM. Mamaya, pagka may mga tanong kayo, pwede po kayo mag-text 0939-899-3033. Bago na, no? Nawala. Ha? Di ba 09 na yan? 0919 before. But now, 0939-899-3033. Para mas madaling mag-text, hindi na kayo magre-register. Pwede rin kayo tumawag 519-1875 at 519-1876. Pwede rin po sa aming Facebook at Twitter account, Radyo Inquirer 990 at yahoo.com. And of course, dun po sa mga nakikinig worldwide at mga nanonood
through live stream, www.ustream.tv/channel/DZIQ. May live streaming din tayo sa vgatin.com. Of course. Punta lang po sa vgatin.com. Makikita niyo po yung live streaming namin. Marami tayo, punong-puno tayo ngayon. Ha? Marami tayong i-discuss, saka marami nangyari sa mga activities nila. Yung masarap dito pag Sabado tayo lang ang tao Pero ngayon marami tayong kasama. Oo, kasi pagka Sabado dito, syempre walang office yung iba. Kami lang nila lang dito. Pero right now, marami ho kami makakasama. At para ipakilala ang ating mga kasamahan ngayon, isa-isahin niya. Dahil hindi ko rin walang listahan. Marami tayong pag-uusapan. From Meat Plus. Yan. Kala ko ni siya meat as in meat karne. Let's meet together. Parang ganun pala. Meat Plus. Jofel Gallardo. Ano to? Tadhak. Okay yan. Si Sir Jofel Gallardo. Yes. Kamusta, sir? Good morning, sir. Wala na akong trabaho. Ganda ng boses. Welcome po sa Radyo Inquirer. Sa Vgatin Radio. Thank you po sa pag-invite sa amin dito, sir. Yes. Ikaw na nga bahala mag-introduce sa mga kasama natin. Okay, kami yung mga winners sa mga nakaraang hackathons dito na sponsored ng Globe Labs. So yung unang hackathon na ginawa was around 3 to 4 weeks ago. Ang pangalan ng hackathon was Tech Camp. It was centered on using data, open data, and paano siya i-utilize. So, ang mga winners natin are, yung una natin, first placer natin is Mark Steve Samson. Okay. Tapos, yung second placer natin, si Theodore Gonzalez. At saka yung third place natin, at saka yung ka-teammate ko rin, si Joseph Dayo. Si Joseph, okay. Yes. So, sa ano naman, sa second hackathon naman, it's called the Tadhak hackathon. It's actually, it tackles yung mga telco-based technologies. So, international hackathon siya actually. At saka yung mga nanalo dito, I see yung first placer natin, yung international hackathon winner natin is yung representative nila si Beato Bongko. Tapos may dalawang winners naman dun sa local prize natin. Kasama ako dun sa isa. Ako si Jofel Gallardo. Tapos yung pangalawa naman from 98 Labs, si Marden Tesoro. Ano muna, yung Tech Camp muna tayo. Ano ba yung pinaka-activities na ginawa nyo dito? Tech. So yung Tech Camp, nagse-center siya around disaster risk reduction. So timely. Tama. Yep. So actually before nung hackathon, may pre-event which is yung inattendan ng mga LGUs with assistance from US AID. So and also Globe Labs din yung facilitate. So more on tinakal nila yung technologies that can help with risk reduction, disaster risk reduction. Tapos after nun may hackathon which so, ang aim ng hackathon is to create apps that are meant to address or help with the disaster risk reduction. Yan, tama. Oo. So, yun. So, it's a two-day event, and then yung winner gets to help the LGUs na naka-assign. So, may mga problem sets silang binigay which is specific to a region. Yes. Per region, iba-iba kasi. Sino mga judges natin dito? From here ba o from the US? From abroad. May representative ng US Embassy. Meron din representative sa US. Bali collaboration to with LGUs? Yes. Okay. Bali si Steve. Hello po. Yes. Ikaw yung first placer. With my partner, Kat Padilla. Okay. Bali, kwento mo naman sa amin ano naman yung what is your yung application na ginawa mo or yung So, yung pangalan ng app namin is Quago. Quago, yes. Bakit Quago? Quago parang owl. Kasi it gives an overview to the current condition ng flood levels, saka ng slope displacement. So, it's a dashboard that allows you to quickly assess yung situation sa isang, for example, may disaster scenario. Pwedeng malaman kung kailangan na bang evacuate yung mga tao or kung ano yung mga necessary steps na kailangan gawin. Pero meron tayong Project NOAA, di ba? Hindi ba pareho? Nag-overlap sila ng medyo malaki. Pero ang aim ng yung Project NOAA kasi is medyo hindi pa ganun
yung target niya is mga yung mga may alam sa knowledge about yung kung ano yung water levels na dangerous para sa mga people. So yung ginawa namin, parang may assumption na yung mga titingin is yung mga hindi knowledgeable sa mas sinimplihan nyo, kumbaga. Alimbawa ako, ordinary tao. May alert din, may alert ba yan? May alert. Isa sa plans na magdagdag ng mga alerts na kunyari, kung walang internet. Sa ngayon, ano pa lang siya? Sa ngayon, you can determine kung flood level ano? Yung prototype namin, pinapakita kung kunyari masyado ng critical in level ng flood. Tas may sensors, do you use sensors or ano ba? Yun yung assumptions namin. Para dun sa hackathon. Kumuha muna kami ng random data para i-simulate yung conditions. Pero kinakailangan ba ang data na yan manggagaling din sa mga users ba or meron tayong machine na para mangalap ng mga data? Mula sa automated weather stations. Weather stations. Okay. Then, yung sa application, siyempre, kinakailangan may pondo yan, di ba? So, nung nanalo kami sa Tech Camp, binigyan kami ng grant para ituloy yung development ng mga applications. May we know how much the grant? 30K. Dollars in pesos? Pesos. Pesos ba? Pwede na magsimula kahit pa paano. Oo naman. Pero pa rin yun. Pero konti naman. Pero maganda dyan kasi yung tulong di ba? Ano yung na-impart mo or naiambag mo, sabi nga. Paano ito gagamitin? Halimbawa, sabi mo kanina kahit walang internet? Pwede? Well, sa ngayon, sa browser pa rin siya. So, kailangan pa rin internet. Pero yung plans namin is magkakaroon ng alerts, for example, through SMS or other ways para... Kasi sa probinsya, di ba? Ellison, yun ang problema di ba? Hindi naman lahat. Saka mabilisan SMS is mas mabilis siguro. Mas mabilis yung baha kaysa sa text. Hindi. Baka nandyan na. Kaysa naman sa internet, di ba? Kasi sa NOAA, usually yung di ba, yung amount ng rainfall, yun, di ba? Ka-ordinaryong tao, tas color-coded. Ano ibig sabihin ng orange, ng yellow, di ba? At least ito, mas pinadali ninyong maiintindihan ng mga tao. Ayan. Tama-tama. Kailan yan magagamit ko sakasakali? May ka ba? May timeline ba tayo para at least abangan ng mga tao? Pagka may trahedya na magagamit na. Hindi naman. Well, actually kahapon medyo matagal i-develop ba? Depende pa sa mga requirements na i-evaluate namin. Saka data input kailangan nyo kasi may doon kayo magbabase. Nung tinanong namin yung condition about yung monitoring infrastructure nila, sabi naman may automated weather stations at least dun sa ninong nila. Kahapon nag-meeting kami sa sa World Food Program. Okay. About yung next steps para i-implement yung mga applications na ginawa namin. So magkakaroon kami ng first visit late July dun sa mga initial target regions. For example, kami sa Benguet pupunta. Yung other teams may mga pupuntahan ding lugar para malaman namin yung conditions. With collaboration ba to with any government agency, Pag-asa or paano yung support? DOST or meron ba sa ngayon or baka in the future pa lang baka pwede nating makipag-coordinate sa kanila. Kasi kung hindi tayo makikipag-coordinate sa kanila, medyo malaki gagastusin natin. No? Tingin mo kaya? Kailangan talaga ng support ng government. It's primarily LGUs yung kausap. Although may support din yung yung World Food Program saka US aid. Although depende rin sa requirements kung kailangan ng ibang agencies. Palagi ko kailangan. So yun yung aalamin after we go to the dapat kasi site. mga ganyan up to barangay level meron tayong connection Medyo mahirap nga lang pero at least napakagandang idea kasi hindi naman lahat masasabi natin na maganda rin project baka may mga ideas nga kayo na makikita natin na wala sila, 'di ba? Bali siguro tulungan na lang para naman sa bayan din naman 'yan. Yun ang mahalaga ron nakakapag-save tayo ng buhay pare-pareho. Okay. Sige. Second placer naman natin. Sino ba? Yes. Ano naman yun sa'yo, sir? Sir, yung ginawa namin is structural assessment application. Okay. Ano pangalan? Yung team ano kayo? Team DE. Team DE. Okay, sige. Okay.
So we made this because in reality, during calamities, Yes. people prepare for calamities by buying goods, services, equipment. Oo, panic buying yun. Ganyan. Minsan, check lang nila kung malaki yung space. Pero we don't really check if the structure is still in good condition para sa bagyo or sa calamity, di ba? So, we made this app to help assess the structure. Parang to survey kung okay pa ba siya. How are you going to do that? Actually, it's just a survey, but we made it simple such that yung surveyor, titingnan niya lang yung app namin na, diba, for example, yung mga factors na nag-affect sa structural integrity of existing structures, ginawa namin siyang simple na lifetime hazard, construction hazard, cracks hazard, water hazard, fire hazard, and earthquake hazard. So from there, they will answer questions by yes or no or a simple input like kung kailan ginawa yung building, kung kailan yung huling structural inspection. Record that. Yes. Yeah. And after answering those questions, the app will create a report, a detailed narrative report developed by my partner Justin Cudale. And this report, you can send it to a professional, for example, a civil engineer. Yes. Ayun. And the another good thing about it is that since na kukuha namin yung information about the structure, it will be stored in a database. And maybe in the future, you can use that database for other purposes. Ayun. More on ano to no, dun sa mga engineers, should I say. Yes. Yung survey para mas na maaga na di-detect din. Kung sakaling Bali, yung records mahalaga yun. Records. Ibig sabihin, dapat kausap natin dyan, may mga surveyors na may talagang mga engineers para, kasi kung ordinary, na ibig sabihin, kunyari, ako lang, hindi man ako engineer, titignan ko, how can I determine kung dahil ba sa application natin? Well, yung ginawa namin, actually for surveyors lang siya. Yung tipong simple lang para maintindihan ng surveyors. Tapos, from that information, yun yung i-relay niya sa engineer. So, that way, magkakaroon ng idea si engineer kung ano bang status nitong structure na to. So, sa kanya lang i-check. Pwede ba yan sa mga common mga bahay lang sa mga probinsya or within sa Metro Manila yung mga most do sa mga professional siguro ito may sarili silang lengguwahe di ba? Kunyari ako may-ari ako, kinakailangan ko ba ng engineer para ma-interpret yan or siya lang mismo kakayanin na niya? Actually, we made this na kahit hindi kayo engineer. Yun. Kasi parang lang siya, preliminary survey. So, yung data mo, yung mga datas mo ba, simple lang. For example, mayroon bang crack sa building? Mayroon bang dinagdag lang kayo sa bahay? For example, ang original design niya is 2-story, tapos ginawa yung 3-story. Yes. Mga ganong simple info. Simple lang. Nagagawa namin ng detailed narrative report na babasahin ng engineer. Okay. Wala kang parang algorithm na through computations? Meron ba? Ganito kasi, yung ginawa namin is for existing structures. Iba pa yung structural integrity ng isang bahay before. Kinakailangan ko ba ng plano ng bahay ko na i-scan ko doon o what para at least malaman yung strength of materials kung ano yung mga ginamit na mga iron bars or kasi yun namang mga strength of materials. Normally na check na yun before construction. Okay. So, paano yung mga luma, Hindi, kasi may kanya-kanya strength of materials kung anong ginamit. May mga I-beam ang ginamit, diba? Mayroong iron bars ang ginamit. So, yung concern namin, post-construction. Okay. So, parang for maintenance purposes. For example, kung may cracks, ganyan. So, na-check ba ito? Kinakailangan ba na, kunyari, ginamit yung apps ko. May malis ka na dyan, guguho na yung bahay mo. May ganun bang May warning bang ganun? May warning bang ganun na malis ka na dyan. Ma-determine niya na warning. Dahil sa dami ng ganito. Guguho na bahay mo. Na katakot yun. We assume na ganito. Malamat dapat evacuate ka na. Meron bang ganun? Well, hindi pa naman ganun ka significant yung app.
Okay. Pero we can still customize it for sa ngayon, more detail. Kasi pagka ginamit mo, for example, sa idea mo ngayon, pagka ginamit yan, ano lang po pwede mong ibigay sa akin na information? Ako ba yung mag-i-input? So for example, ikaw yung surveyor, parang status check mo lang yung bahay kung picture mo yung mga cracks, mga ganyan. Okay. Tapos check mo kung meron yung structure na hindi kasama sa original design. Tapos yung lahat ng information na yun, i-relay natin sa engineer. Siya yung mag-assess. Yes. Okay. Pero since yung meeting namin yesterday, we will still need to talk to the engineering department, maybe related to the LGU, to know kung ano yung mga information pa na kailangan. Reporting lang, wala tayong algorithm na nakapasok pa sa ngayon. Para report mo lang din, parang ibibigay mo lang sa engineer para determine niya lang kung okay pa ba o hindi. Yes, para lang mayroon lang siyang preliminary na survey. Okay. Sige. Yun. Sige. Susunod naman natin ito. Sino ba yung pangatlo natin na winner? Alright, so yung ginawa namin is yung... You're from team... Fans of Catpad. Okay. Airpod. Okay. Teka muna, bakit yun ang pangalan? Yan. Kasi nung contest, may ka-teammate nung isang team yung si Cat Padilla. So, naisip lang ng isang teammate namin na parang good luck. So, loyalista tong mga to, parang ganun. Okay. Sige. Ano naman tong Fans of Catpad? So, yung ginawa namin app is, tawag namin is ERPAT, which is Electronic Registry for Permit Assessment and Tracking. Which is, yung goal niya is to streamline yung process na pagkuha ng building permit. Okay. Although, yung system na to, focus siya sa pagkuha ng location permit. So, actually, yung target nito is yung mag-a-apply ng building permit. Sa ngayon ba, gano'ng katagal? Yung... application ng bago lumabas? Well, I'm not really sure. Depende sa LGU yan. Yeah. Normally, mga merong one-stop shop eh. Mabilis. Meron na ngayon, yes, meron na. Pero siguro sa mga urban areas. Hindi, within Metro Manila. Mabilis siguro. Within a day. Kaya. Hindi, mga week. Siguro. Sige. Bali, kung sakaling gagamitin natin yung application mo, mas mapapabilis na ba? Saka, hindi lang mapapabilis, mas transparent pa. Tapos mas accurate pa yung pagkuha. Kasi, kinukuha namin yung data tungkol sa hazard locations, yung hazard maps galing sa open data, sa Project NOAA. So, may interface siya na may overlay ng mga hazards. So, yung user parang ipipinpoint yung exactong location ng kung gagawa siya ng building. So, may overlay na yon ng hazard maps. Di ba pagka gumagawa ka ng building to have a permit, kinakailangan mo yung layout. Yes. Saka yung location din. Yes. Nowadays, pati sa PVOX, may permit yan eh. Permit na lahat. Baka mamaya, nabili mong lupa nasa ibabaw ng fault. Diba? Kaya pala mura kasi bumubo ka yung lupa. Diba? Anong data yung may i-input natin? I mean, I'm the owner, di ba? Yes. May engineer ako. Sige. Right. So, gamitin ko yung application mo ngayon. So, actually, may website kami. So, nasa erpat.herokuapp.com. So, ang pagpasok mo doon, may lalabas sa yung mapa which we source from Google Maps. Tapos, you just click on the location. So, hanapin mo yung area mo. Just click on the locations, may lalabas na form. So, at that point, may overlay na ng mga hazard maps. So, yung applicant, alam na niya kaagad na, kunyari, hindi pwede dito yung gagawin niyang building. So, after that, meron din kaming mobile app, which is gagamitin ng building inspector. So, nakalinkin sa system. So, every time na may mag-a-apply, yung gagamitin ng mobile app ng building inspector, nandun na yung mga listahan ng kailangan niyang i-inspect. So, may features na rin siya ng GPS tagging, yung kuha ng picture. Yung plano ba, ipapasok na rin doon? Pwede ba insert yung plano ng building? Kasi kinakailangan, para ma-approvean ka, kinakailangan yung plano ng building. Yung buong detalye. Buong detalye. Kasi yun ang pipirmahan ng engineer ng city engineering. Although, at that time na ginawa namin during the hackathon, syempre, nag-assume kami ng mga although, pagdating namin sa site, yun yung time na kukunin namin talaga kung ano yung mga requirements. Kung yung plano naman, digital na naman, kaya na naman yun, di ba? Yes. Mas madali na. Yes. Ay, sa tingin mo, mas ilang % mababawasan yung pag-aano ng application? Mas mapapadali if the LGU is going to use that?
Well, hopefully, at least mga 80% yung speed up niya kasi computerized na siya. Yung paperwork, mas mababawasan. And saka mas transparent siya. Yun ang mahalaga. Yeah. Saka yung red tape, aim natin din mabawasan. Hindi naman madadagdagan yung red tape. Dapat. Lahat ng mababawasan. Hindi kasi diba, ngayon nasa ilalim yung papel mo eh. Ayusin mo si Eddie. Oo, diba? Kilala niyo si Eddie? Eddie ako. Yung ganun yan eh. Ganun sa government offices. May kapatid pa si Eddie. Alam mo naman kasi mga engineer yan. Diba? Alam nila yan, for sure. Alam nila kung sila sa LGUs. paano ko kontrahin yan. Sige, transparency, sige. Gagawa tayo ng parang kung paano. Saka si Eddie may kapatid, di ba? Si Patty. Pati ako. Ganun yun eh. Lahat yan naareglo nyo eh. Ang hirap eh. Transparency yun ang inaayos natin dito para matino yung gobyerno natin. Marami pa kaming pag-uusapan mamaya yung Tadhak. Ano ba ibig sabihin niya? Yan ba isang hackathon ng tadhana rito. Pag-uusapan po namin yan 10:28. Magbabalik po kami. Sige. Ito ang Radyo Inquirer 990 AM. Brad, nung ako'y nahulog sa hagdan, karga kita, di ka magaan, hinabol pa ng Doberman. Basta't solid ang samahan, at swabing-swabe ang inuman. Usapan natin kumagaan, usapang kompanyero line. Yan. Malalim ang pinagsamahan, magaan ang usapan. Basta may Kompanyero Light Brandy. Drink responsibly. Ngayon, gabi-gabi nyo nang mapapakinggan ang programang Lunas Kalungsugan. Lunas Kalungsugan. Kasama pa rin ang batikang broadcaster at writer pang kalungsugan, si Kuya Rudy Liwanag. Kasama din si Dr. Joe at si Nico Light. Subaybayan at tumutok sa programang ikinasisigla ng bawat Pilipino, lalo na ang mga senior citizens. Lunas Kalungsugan. Lunas Kalungsugan. Linggo hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 ng gabi at alas 9 hanggang alas 10:30 ng gabi tuwing Sabado dito sa Radyo Inquirer 990 AM. Buhay mo ay ingatan mo. Ang Lunas Kalusugan ay may free check-up tuwing Sabado at Linggo mula alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon sa 4th floor Guadalupe Commercial Complex, EDSA Makati, tapat ng MRT station. Tumawag sa telephone number 514-4597 o mag-text sa 0927-838-3828. Pagkat yan lang ang yaman mo. Panata ng Radyo Inquirer, hindi lang mauna sa balita, kundi ang dalhin ka sa gitna ng mga pangyayari. Pamamahayag na may damdamin, hindi makasarili, patas at komprehensibo. Hatid ng mga mamamahayag na may paninindigan sa katotohanan. Sa serbisyo publiko, kakampi at karamay mo. Anumang pagkakataon, sa kahit anong panahon, sa balita, komentaryo at pagtulong sa kapwa. DZIQ, Radyo Inquirer 990 AM. Are you looking for the hottest gadgets, the latest fashion accessories, the most sumptuous buffets, or the best travel packages? VGatinDeals.com offers unbelievable deals, promotions, and discounts that will let you live more for less. Bargain hunting online has never been this fun, easy, and rewarding. Visit VGatinDeals.com today. Live big. Be a Vigatin. With branches all over the Philippines, Hotel Sogo is the hotel chain of choice for travelers and balikbayans. Affordable, safe, and complete with amenities, unlike other provincial hotels. Now you have somewhere comfortable to stay anywhere in Metro Manila or even when you visit your favorite province. Naghahanap ka ba ng magandang pasyalan? Gusto mo bang magkaroon ng maraming friends? Join na sa pinakabagong social networking site, VGatin.com, ang photo sharing site ng Pilipinas. Upload na! VGatin talaga! May problema ba sa car insurance mo? Kailangan mo ng matinding serbisyo? Dito ka na sa Ants Insurance Agency. Serbisyo garantisado. Tawag agad sa telephone number 374-8900. V-Gatin sa Radio Inquirer 990 AM. There's a
stranger in my bed. There's a pounding 10:32 yan pong oras dito po sa Radyo Inquirer, 9:90 AM. Ilan munang mga plugs. Ano ho? Geeks on a Beach. Malapit na ho ito. Isa pong international conference para po sa startups, mga tech innovators, icons para sa communication sectors and of course sa design industries. Malapit na po yan sa August 21 to 22, 2014. Ito po ay sa Movenpick Resort and Spa sa Mactan, Cebu. For more details, visit lang ho sa kanilang website www.geeksonabeach.com. Siyempre, sampa. Ito, Icon Manila 2014. Gaganapin naman yan sa SMX Convention Center sa July 3. Involve ho rito mga top industry leaders in film, animation, and game design with decades of experience will present a progressive view through entertainment design process. Para ho sa mga karagdagan details, pwede ho kayong mag-log in o check ho ninyo ang kanilang website www.iconmanila.com. Pwede pa ho kayong humabol yung mga kala nyo umuulan na. Naku, pwede pa ho. Summer pa rin ang pakiramdam. Punta ho kayo ng Boracay, La Carmela. 525 pesos lang ho per person. Kaya unahan ito. Ano pang hinihintay ninyo? Tawag agad sa vgatindeals.com. Kaya tumawag sa kanilang number 945-2568. Siyempre, meron din ho rito. Malapit na yung mga events para ho sa Open Source Society. Introduction to BRICS program sa pong digital library platform for the developing world. Bringing together content from school curriculum, free open source or source software, open API, open source code library. Marami ho silang mga event dito. Yung ZenSic events. Yung Linux Day on August 23. Sa po itong community collaboration and sharing sa Linux Day. Ayan, sa August 23. Ang tabayaran po ninyo yan. Of course, meron din dito yung Software Freedom Day. That will be on, kailan ito? September 20 sa Buwak, Marinduque. Infinite Possibility, sabing ganyan, yung FOSS. Pwede ko kayong mag-visit sfd.ph. Siyempre, ang Philippine Open Source Challenge. Ito po'y gaganapin. Medyo matagal, pero paghandaan nyo na, December 12 to 15 at FEU Fern Diliman. Ayan, tentative location ho yan. Para ho sa December 12 at 15. Yan, tutok lang ho rito para po sa mga latest announcement. Huwag na po sa ZenSic events. Okay, Kuyang Elson, balik tayo. Sige. 10:34 po ang ating oras. Kanina, yung TADHAC. Tuloy natin. Itutuloy natin with Sir Joffel. Yes. Actually, ang TADHAC, ang isabihin ng TAD, kasi hindi mo siya tadhana talaga. Oo nga. Ang ibig sabihin ng TAD is yung Telecoms Application Development. So sabihin dito, kaya tinawag, para lang sa mga tagapakinig natin, ang ibig sabihin kasi ng hackathon is gagawa ka ng isang application sa napakaikling oras. And yung TADHAC, ang gagawin namin kasi dapat dito is gagawa kami ng applications na kumukonect sa mga telecom services like SMS, minsan payment, minsan call applications, and gagawin din namin siya sa isang araw lang. Actually, less than 24 hours nga siya. Collaboration ito yes. Diba? Anong bali sponsor sa inyo is Globe Labs? Yes, ang sponsor namin is Globe Labs. So, yung Globe Labs kasi, nung umpisa, siya yung parang part ng Globe na gumagawa ng mga applications, mga edge applications para sa Globe. Eventually, after being 6 years na magmula nung ginawa siya, it grew into an organization that supports developer community sa buong Pilipinas. Ang isa sa mga developer community sa Pilipinas na sinusupport nila ay yung napakakilalang Mozilla Developer Philippines. Yes. Yung gumawa ng Firefox natin, ayan, sinusuportahan din nila. Then meron din tayong yung Pinoy BlackBerry Developers Group. So yung mga BlackBerry developers natin sinusuportahan nila. At saka yung napakalaking developer yung DevCon natin. Yan yung isa sa mga pinakamalaking developer groups natin sa Pilipinas. Actually, yung Globe Labs, nagsusupport din sila ng for technology, especially kapag integration sa telco ang pinag-usapan. So for example, ako gusto kong gumawa ng pang selfie ba na app, tapos gamit SMS, hindi ko alam. MMS, ayan. MMS na pang selfie na app. Pero for specific
Telco lang ba yan? Exclusive lang. Actually, may mga services ang Globe Labs na ina-expose Kasi that's sila. an open source, di ba? Parang yung sinusuportahan ng Globe Labs, open source. Yung Globe Labs, yes. Maraming open source na applications sinusupport ng Globe Labs. Pero, syempre, nagsusupport rin sila ng mga hindi masyado open source. Like yung BlackBerry. Kumbaga, kung merong isang developer community sa Pilipinas na tingin natin medyo hindi nasusuportahan, sinusuportahan siya ng Globe Labs. So, actually ako mismo naging parang beneficiary ng yung mga tulong din ng Globe Labs. Yun. Baka marami na itulong sa Globe. Isa lang. Sige, balik tayo sa TADHack. Okay, ano ba tong TADHack na event? Ano yung mga ginawa nyo? Ano yung mga sino-sino yung mga nanalo? So, do sa TADHack, actually, yun nga, nangyari siya, I guess 2 Fridays ago. Nagsimula siya ng gabi, 7 p.m. Tapos, actually, synchronize itong event na to in 6 countries sa buong mundo. So, nagkataon kasi sa Pilipinas, napili ng TADHack kasi talaga is an organization, international organization. Tapos namimili lang sila ng mga venue. Napili ang Pilipinas bilang isa sa mga venues natin. At nagkataon, Globe Labs yung napili ng TADHack para mag-host dito sa Pilipinas. Okay. So, yung mga ginawa namin, mga telecom applications. So, yung first placer natin, si Beato Bongko. Okay. Beato Bongko. Okay, Beato. First placer natin. Yes. Morning. Okay. Yeah, good morning. Ano yung ginawa niya? Ano yung ginawa? Siguro, ikaw na kinakailangan mag-explain ko ano yung... Okay, sige. The name of our team kasi is Anyare. Anyare. Short for anong nangyari, diba? What happened. Okay. Basically, Anyare, it's an app for team communication that does not require internet connection. SMS. So it does its thing via the Globe Labs APIs, SMS, call, location-based services, etc. Yes. And our tagline is updates from your team anytime, anywhere. So siguro you're wondering kung paano siya gumagana, di ba? Yes. So yung premise ng app is meron kang team. Let's say you have a team of radio people. For example, mga reporters namin. Isang team. Okay. Your reporters. And you have siguro a leader, di ba? Every team has a leader. Yes. And you want to keep in constant communication with your team even when your reporters are in faraway places na walang internet connection. I don't know what examples to give. Siguro some parts of Mindanao that are not so developed yet, or Visayas. Dito sa Makati, meron dito. Ay, talaga. There's a place without internet. Dito sa booth, walang booth. Tsaka, kahit wala ka ring laptop or PC, pwede mo gamitin. Yes. Pero dapat may cellphone ka. Dapat yun lang. Yun lang naman, syempre naman. At tsaka, dapat may signal. Yes. May signal. Yes. Okay. Malakas ang signal ng Globe, di ba? Oo naman. Dapat lang. Dapat lang. Sobrang lakas. Okay. So, ano siya, parang pupunta ka muna sa website pag ikaw yung leader. Tapos, dun ka mag-register via your cellphone. I mean, input mo yung number. Okay. Tapos may receive kang code. Tapos mag-i-input ka ng password. Parang ganyan lang. And yung gagawin mo is, you make a schedule. As you schedule a call every day. Tas yung app mismo magtatawag sa mga members mo. Sabay-sabay? Yes. Pwede siya sabay-sabay or queued. I'm not exactly sure kung ngayon yung ng limitations ng API. Anyway, so once the time comes, for example, sinet mo 5 o'clock, you want to know the updates of the team. Yes. They'll receive a call and then an automated voice, a machine voice would say, so what did you do today? Or whatever your message is. Tapos, yung mga responses ng mga reporters niyo, masasave sa database namin. Audio? Then, Audio? Or yes, the audio. Yeah, okay. And then, at any time, the leader can call up the app or check sa web interface kung ano talaga nangyayari ngayon. I mean, ano yung mga updates. Anyari nga. Talaga. So, our goal from why we created this app is because we saw there is a lack of good apps that don't utilize internet connection. Not everyone has a smartphone. The penetration of smartphones and the internet availability is not very good sometimes here in the Philippines because we're still developing. So we want that there's a way for teams to communicate effectively and efficiently without
breaking through the barriers of just using smartphones and the internet. Galing, ano? Okay, galing. Tapos lalagay mo rin yung boses ng boss mo na masungit. Pwede rin. Are you able to test na that? Yes, we have tested it and so far it works. Okay, it's not available to the public yet. Soon, very soon. Yes, hopefully. Yes, soon. Mga kailan ba? Well, both of us, me and my teammate Marte Soliza, who's unfortunately not here, we are part of a startup right now and we're working hard on it. So full time? Yes, full time. Full time, bigat. Sige. So this is our side project, but we definitely want to see it out there. Okay. Siguro, giving a timeline, maybe at least by this year. At least, But diba? you're working ba before with other companies? So, yes, I worked for a company before. We shall not be named. Ay, sige. Yun na rin tatanong ko anyari? Ano yan? Hindi, ibig sabihin, napakahirap kasi na, magtayo ng startup company. Sugal to, Well, hindi ako nagtayo. Basically sa startup na yun, I just worked there. Okay. You are the programmer or what? One of the web engineers under Mark Steve Samson. Yeah. Very prolific. From what school kayo? Developer. Ikaw? From what Ako from Ateneo po. Ateneo. Tatanong ko siya, mali siya, anyari? Na natin itanong yun. Gusto nila kagad mag-negosyo. Oo naman. Saka, di ba, binigay mo yung heart mo ron eh. Oo, kasi mahirap mag full time. Pero kinakailangan Naniniwala talaga ka ron sa product mo. Pagka hindi, walang mangyayari. Wala talaga mangyayari pag hindi ka nag-full. Ayun. Yung second placer naman natin, sino ba? Actually, sa Tadhak dapat isa lang ang second placer. Okay. Pero kasi sa sobrang dami daw mahirap magagandang application, ang hirap piliin ng second place. So, anong ginawa nila? Nagdalawang second place sila. So, yung unang second placer, represented by Marden Tesoro, yun yung, ang pangalan nun? Marden? Co-Needs. Yan, so Co-Needs. Tapos yung pangalawang team naman, kami, ang pangalan team namin, Huff and Puff, tapos yung product namin, Meat Plus. So, paunahin mo na si Marden siguro. Ano yung product mo, sir? Magandang umaga po sa inyo lahat. Bali yung pangalan ng team namin actually is Team 98 Labs. Okay, Tapos 98 yung Labs. product namin na ginawa is Co-Needs. So, ano spelling nun? C-K? CO. Co-Needs. Okay. So, bali ang iniisip namin, yung pinangalan namin yun is Connecting Needs. Okay. So, bali kasi yung application namin, parang for now, is a generic application na gusto namin i-bring yung experts to the people who need them. So, kunyari, for example, sa education. So, okay. Kunyari sa education. Oo, ano bang kailangan natin? Kailangan natin. Kasi sa mga katulad ni Arnie, di ba? Batiin ko nga pala si Ma'am Arnie. Ma'am Arnie, miss ka namin. Nasa Laguna ngayon na may planning daw sa kanila na seminar. For sure, na banding ng mga co-teachers niya. Nakikinig yun. Nakikinig siya. Ma'am, na-miss ka namin. Bawi ka next Saturday. Sige. Yeah. Balik tayo. Co-Needs. Sige. Ano bang magandang maitutulot niyan sa ano, di ba? Ano ba yung mga magandang mai-share niyan or sa mga sa needs natin. Sa needs natin, di ba? Co-Needs, di ba? So, ayun po. So, actually po kasi naniniwala kami na may mga experts din sa ibang lugar dun sa mga lugar na hindi naabot ng internet. Yes. And at the same time po, mayroon ding mga tao doon na kunyari, naghahanap din ng experts na hindi naman sila makapunta kunyari sa city. So gusto po namin sanang i-bring yung learning experience using yung GSM phone nyo. So ayun, kaya thankful po kami kay Globe Labs kasi naging madali po yung paggamit namin dun sa API nila. And actually naging mas cheaper po siya. Kasi kunyari, for example po, pag gumamit kami ng isang ng provider from the outside, parang mga 10 to 15 pesos per minute siya. Okay. Pero sa Globe Labs po, parang mga around 250 lang po siya. Mahal. Ay, mura na. Oh, sige. Mura. Layo naman, di ba? 15, 250. Dapat ginawa na lang ng 50 centimos. Malay mo. Nakikinig ang Globe. Nakikinig, di ba? Diba? Oo. Kaya nga sabi ko mag-dual SIM sila lagi. Hindi. Kasi pareho natin yun eh. Basta ako, Globe ako. Globe ka ba? Oo, sige.
Or sample po yung isa rin sa plans namin is for the healthcare po. Yes. So for example po mga remote diagnosis, kasi kunyari meron po mga tao na may sakit sa malalayong lugar. Yes. Tapos yung mga experts naman, for example nandito sa Manila, nasa city. So using yung application namin, kunyari magpapadala ng pictures or gagamitin yung phone para remote diagnosis. Okay. Sige. Kasi sa parting Mindanao, di ba? Mga parting mga malalayo na. Hindi nga. Dito nga lang maraming walang signal dito. Hindi, sinasabi niya kasi medyo malayo. Pwede. Okay, mga malayo. Ang problem naman doon is, baka hindi naman marunong mag-English saka mag-Tagalog. Meron ka bang translator? Sa text. Sana magkaroon, di ba? Kunyari, Bisaya or kasi mga yan. Yung local dialect. Di ba? No read, no write. Alam ko na yung sakit ko di ba? Problema, pagka pinadala ko to, doon sa lingwahe ko, baka hindi naman mabasa na. Kasi maraming salitang Tagalog na walang translation sa English. Marami, katulad ng ano. Natapilok. Sige. Ano ba sa ano? Sprain lang lahat naman. Di ba? Pero iba rin yung ano. Di ba? Marami walang Tagalog. Yung gigil, walang English word ang gigil. Di ba? Sa mga skin diseases. Pag Tagalog, iba-iba yan. Sa English is... Sige, balik tayo dito sa Coneds. Sa tayo mapupunta. Mga kailan mo kaya ito magiging open to the public pagkasakasakali? Maganda kasi, di ba? Actually po, pinag-uusapan may limit ba tayo ng characters ng pag-i-input, di ba? Actually, wala po kasi ang gamit namin mainly yung phone. So, tatawag ka, tapos sasabihin mo yung mga kailangan mo. Tawag, hindi text. Tawag ba, hindi text? Hindi po to. Tawag. Okay. Yun. So, wala kang limit. Hindi yung per character kasi. Kasi iniisip ko kung tawag kasi, meron ba kayong parang mariretrieve yung data ng pag-uusap kasi? Recorded. Ang iniisip ko lang kasi doon is, baka sa haba ng sakit niya, di ba? Masakit yung ganito. Nasa lubsob lang pala ibig sabihin. Lahat, di ba? Hindi naman lahat yung matatandaan ng doktor. Kaya pagkatapos nun, ng tawag. Pwede niya i-review, balikan. Pwedeng. Kasi sa dami naman na magiging pasyente nun, baka hindi na... For sure, meron. Paano natin kaya maire-record yun? Kung sakasakali lang naman, siguro pwede naman kausapin ng Globe Labs na i-record nyo. Actually po, pinoprovide na ni Globe yung capability na yun. May re-record siya. Meron. Okay. Sige. Doon tayo sa the other number 2. Sige. Number 2. Number 2 pa. Basta ako pare, asawa ko, the only one. Bakit? Ba't nagpapaliwanag may sinabi ako? Number 2 lang mo sinabi ko. Kasi kadalasan nung may number 2, may number 1 Yun nga. Kung isa lang legal wife, pwedeng dalawang illegal wife. So, branches. Projects tayo sa lagay natin. So, kami naman, yung team Huff and Puff. Kasi smokers kami. Obviously. Doon pala sa title. Tapos, ang pangalan ng application namin ay Meet Plus. Basically, this time kasi, ang problema ng mga enterprises is Filipino time. Yes. Okay. So, ang ideya kasi namin, kasi galing kaming, most of our members, ako, si Carlo Amparo, si Patrick Marino, tsaka si Joseph Dayo, yung nanalo kanina, si Mitch Casologo, tsaka si Timothy Madriaga. Yes. Most of us work in a company, in a digital agency. Tapos, araw-araw talaga, meron kami mga meetings. And araw-araw, minsan namimiss talaga yung mga meetings. O kaya minsan nakakalimutan, ay nga pala, dalawa yung meetings natin today. Minsan namimiss out. Tapos kasi sa mga opisina, diba, normally meron tayong mga ini-install, mga Microsoft Exchange, minsan nag-Google Calendar tayo. Pero kung tutusin dito sa Pilipinas, wala masyadong gumagamit. So, ang naisip namin, ano ba yung pinaka ubiquitous, yung pinaka ginagamit na communication channel natin dito sa Pilipinas? Syempre, lalabas na lang kayo, ang dami mga unlit text na makikita kayo. So, naisip namin, bakit hindi natin gamitin yung SMS bilang parang channel for communicating the meetings. So, ang ginawa namin, lahat ng pwede mong, kung gusto mong gumawa ng isang event or meeting, magte-text ka lang dun sa number namin, tapos magkikreate na kagad siya ng parang event na may time din. So, meron kaming parang internal system or program na tinatranslate yung normal English na na text mo to kung at 9 a.m. on Monday. So, maintindihan na kagad namin yun na June 23 yun. So, yun lang yung ipipindutin mo. Yes. So, isa-send mo lang, maintindihan na namin yung oras nun, kung anong eksaktong punto yun ng araw. Tapos, ang mangyayari, sa umaga,
nung mismong meeting, pwedeng may option din kami na tatawag na wake-up call. So, ginagamit din namin yung Globe Labs API na actually yun yung pangkalahatan ginamit ng lahat ng teams nung araw na yon, yung Globe Labs API. Yes. Para tawagan yung mga kasama dun sa meeting. Kahit na naka-smart sila. Actually, totoo. Pero ganun pa yung Globe. Lahat ng i-alarm lang, lahat taga-Globe lang. Hindi, actually, yung smart ba yan yun? Yung smart, di magigising. Actually, nakakatawa nga dun sa Globe Labs API kasi sa kahit anong telco, pwede mo rin gamitin yung pwede silang mag-receive. In fact, pwede nga rin silang mag-send. Okay. So yan, di ba, may wake-up call, tatawag, tapos kumbaga, yung wake-up call, tatanungin, 8 minus 2 plus 5. Type mo yung sagot. Para magising ka. Para magising ka talaga, mawindang ka talaga sa pagsagot ng question. May batang may telepono. Ilang beses magagano hanggang magising ka. Hindi, syempre pag nasagot mo na, it means na parang you're ready for the day, for the meeting. Okay. Tapos, pag hindi mo nasagot, obviously parang hindi confirmed. Okay. Pero, by the way, yun, so yun yung sa araw na mismo. Pero, kuwari yung isa kong kasama, kinreate yung event, automatically at saka immediately, masasend yun dun sa mga SMS numbers ng mga members or participants ng event or ng meeting. Tapos ang mangyayari nun, yung mga receivers ng SMS message na yun, pwede sila mag-reply ng @go at saka @no-go kung confirmed or unconfirmed yung schedule nila. So napakadali kasi imbis na parang kailangan pa ng internet para i-confirm mo yung attendance mo sa meeting o kaya parang manghuhula na yung mga tao. Doon handy, di ba? Yung phone kasi dala mo lagi. Oo, dala mo lagi tapos hindi rin kailangan ng internet connection itong sistema namin. Ano ba yan? Sabi ko, naisip ko, napag-iwanan na talaga kami. Whiteboard pa rin. Pagpasok mo ng office, dapat yung nauna mong tignan. Ang malupit kasi sa whiteboard, kasi naranasan ko rin, ang malupit sa whiteboard kasi may nagbubura. Yes. So, parang yun daw yung point ng whiteboard para magbura. Pero marami pa kaming features na nakalagay din dun sa na nakasentro dun sa idea ng meetings. And yun nga, hopefully kailan ba natin may lalabas yan sa public? Ang ina-aim kasi namin sana is mga 3rd or 4th week of July. Full-time ba kayo? Actually, full-time kami sa ibang kumpanya. Meron kami full-time company talaga. We will be doing this on part-time. Sige, sabihin natin medyo focused part-time basis. Ilan kayo sa team? 6 kami sa team ngayon. And how many developers kayo? 6 yun. Actually, halos lahat developers. Okay. Madali matatapos yan. Hindi ginagawa nila habang nag-smoke sila. Hindi. Wag po kayo magsigarilyo. So, ang kasi, tutuusin, lahat kami developers, pero dalawa sa amin, mga product people. So, kasi may mga past experiences na rin kami sa pag-develop ng product, like yours truly. At saka yung isa kong kasama, si Carl Amparo. Gumagawa kami ng ideas around the product. So, itong Meet Plus actually, naisip na namin to na matagal na. Tapos parang we just build upon it. Tapos, prime opportunity lang na dumating yung TADHack. So, parang it was like a platform for us to launch. Okay. Tama-tama, dahil may mga text dito. Nasagot na kay Riley, di ba, kung kailan ilalabas. Iba-iba. Pero ito, si Brianna ng Fairview may tanong, how can you manage to create an application in a hackathon if you only have a very limited time? Sabi gano'n. Actually, yun yung, sasagutin ko na rin actually, nung unang hackathon na pumasok ako, sabi ko, napaka-imposible kasi in the software world, parang normally mga 3 months, 2 months yung development ng isang application. Pero doon mo makikita talaga sa hackathon na yung compressed time talaga na makita mo lahat ng ambis gumawa sobrang focus. So parang imagine pa siyang Olympics talaga. Lahat nagpe-prepare ng matagal, pero dun sa mismong competition, lahat talaga handang-handa na mag-compete. It was just a short amount of time. Ngayon, paano mo i-manage manalo sa isang hackathon? Siguro yun yung tinatanong din ni Brianna. Ang masasuggest ko siguro, dapat talaga time management ano yung time allocation mo, ilan yung taong gagawa. Tsaka dapat before kayo pumunta sa hackathon, meron na kayong solid idea. At I think I could speak on behalf of all the hackathon winners na
before the hackathon itself, yung idea talaga na conceptualize Andun nila. Andun na talaga. Hindi magulo, no? Very refined, very focused. Hindi pagdating mo ron, gagawin natin dito. Hindi mahirap yun. At saka ang key factor din sa mga hackathon winners is they make one feature or 2 or 3 features pero they do it very well. So siguro focus on those 3 features, do it very well, and maybe you'll win. Yun. Si Elan of Taguig, sabi niya, bago pa lang ako na software developer. Ano po may advice nila sa mga tulad ko na gustong gumawa ng app? Sino pwede sisimula pa lang? Sino mga developers? Si Elan. Lahat yan dito. Sino ba? Anong advice sa kanya? Yun. Mahirap ba maging isang developer o na ba kailangan? I think the answer, as always in life, is it depends. Hindi naman sa lahat ng tao mahirap or madali maging developer. But I think the main thing you need if you want to be a developer is perseverance. You don't have to be the smartest person. You don't have to be a genius. Kailangan mo lang talaga magtiyaga. Kasi there's a lot of times while you're making an app where you feel like you're stuck and there's no way out. But you always have to keep in mind there's always another way to do it, and there's always a way to overcome problems. So it's perseverance. Diskarte, di ba? Diskarte, yes. Si Kalay of Kamuning, ano raw bang ini-expect para sa pag-join ninyo sa mga ganong event? Ako tough na raw ba kayo na mananalo kayo sa competition? Nung pumasok kami, in all honesty, nung pumasok kami sa hackathon, we expected to win talaga. Kasi, sorry. Sigurista. Hindi sa sigurista. It's about the mindset. Hindi ko sinasabi na papasok kami, mayabang kami, tapos parang, mga talo lang kayo, ganun. Hindi naman ganun. Ang inisip namin, when we go to the quote-unquote arena, we should be in fighting mode talaga. Like, we parang full throttle kami talaga. Lahat ng energy, lahat ng focus ilalagay namin. And even if we lose, actually, we will still feel like winners. Kasi eventually, beyond the hackathon, ang importante kasi sa hackathon, hindi lang yung mismong hackathon eh. Gusto mo syempre manalo yung product nyo outside the hackathon. So, yun lang yung siguro masasuggest ko sa kanila. And walang natatalo ron, tingin ko. At siya walang natatalo talaga kasi naalala ko yung TAD Hack kasi so, happy may kanya-kanya lang tayo ideas talaga. Ang dami magagandang ideas na very marketable at commercial. Oo. Ay, maganda na at least, diba? So, at least na matetest mo rin sarili mo kung saan kayo. Then, how to accept then defeat. Diba? Okay lang kung manalo kayo. Kung natalo, depende na lang sa attitude ng mga developers. Saka sobrang tigil ka na ba? How many competition na ba bago kayo nanalo? Lagi ba kayo nanalo? Nakakayang sabihin, pero oo. Yes! Ibig sabihin, hindi pa kayo natalo? Hindi, ako natalo na mga twice siguro. Pero kasi, out of 6. Sorry. Not bad, ha? Pero kasi yung ako lang kasi yun sa team namin. Yung the rest of the team, I think si Joseph Dayo maraming beses na nanalo yung kasama sa team ko. Pero yung 4 sa amin, they were newbies actually sa hackathon. Laging talo? Hindi naman. Hindi. First time nila. First time nila. Okay. Actually, yung kaya namin gusto sumali sa hackathon is we want them to experience the competition, the competitive environment. Kasi, syempre sa industry natin, hindi lang naman tayo nag-iisang magaling na programmer. Napakarami. And for us to weather kung gaano ba talaga ka-competitive yun, hackathons are the best platform to see that. Kasi andun lagi yung best eh. Okay. Galing. Di ba? Lagi silang panalo. Hindi, nakakatuwa lang kasi, di ba? Actually, mas maraming panalo sa si Mark Steve Samson. Yung first place na. Ganun ba? At least, ang babata pa nila, di ba? Saka maganda lang kasi doon, at least decide sila kahit paano na gumawa sila ng kanya-kanyang product. Kasi iba naman, mga 10 years ago, wala naman ganyan eh. Wala. Basta ako, nasa opisina ako, dito lang ako. Diba? Hindi ako magtatayo na, walang idea, walang application na gagawin. At least, di ba, may mga pangarap kayo sa buhay eh. Nagsimula talaga sa idea. Tapos, hindi lang yon. Pagka nagsimula sa idea, kung paano mo gagawin. Sasabihin, bukas ko na to gagawin, bukas ko na hanggang tumatanda ka na, hindi mo pa nagagawa. At least sila, applicable sa buhay yun eh. Diba? Nagawa na nila kagad, nanalo pa sila.
I just hope na dadami pa rin. Kaya nga nandito yung programa natin. Tsaka nakakatulong pa sa ekonomiya. Yes. World peace. Sige, pagka mga milyonaryo na kayo, balik kayo dito. Balitaan nyo kami, ha? Anyari? Pagka, ano nangyari na? Oo naman. I-guess natin sila. Cool na cool, diba? Naka-PM, diba? Yes. And with that, next week Ma'am Arnie, samahan mo na kami rito, na-miss ka namin. Parting words. Sige, parting words sa ating mga winners. Mga winners natin. Baka meron kayong i-greet. I-greet, sige. Okay. Simulan mo na, Sir Jovel. Totally. Kabiglaan. Hello, Jump Digital, mga tao dyan sa nakikinig. Lahat kayo, alam ko nakikinig kayo. So, hi. Tsaka dun sa mga, kasi yung may isang question paano ba gumawa ng app? Actually, hindi lang yan sa paggawa ng app. Feeling ko, if you're really determined to be a programmer, you shouldn't see yourself as a programmer. You should see yourself as an enabler. So, kasi lahat naman tayo may kanya-kanyang profession. We enable each other. Yes. So, kung gusto mo talaga maging enabler, you'll find ways kung paano mag-start matuto ng programming. Sa mga programmer dyan, hindi lang porket gumraduate tayo sa college at natuto tayo ng programming dyan, natapos yung pagtuto natin ng algorithms, pagtuto natin ng mga technologies, hindi natatapos yan. At laging magbabago yan. Kailangan lang focus tayo, handa yung mindset natin, yung handa tayo sa lahat ng challenges. At yun, makakatulong din tayo sa kapwa natin eventually. Ayun. Okay. Sir, kayo, baka meron kayong babatiin or yung mga co-needs natin dyan. No? Hello pala kay Michelle Santos ng Globe Labs. Ayan. Okay. Ako po siguro, batiin ko lang yung team. Bali, 6 kasi kaming gumawa nito. So, si Buena Montalvo, si Eric Sandanes, si Richard Malibiran, si Raymond Deliano, at saka yung boss namin, si Mr. Brian Tanseng. Ayan. Of course, Anyari team. Sa akin naman, medyo cliche. Gusto ko mag-hi sa mom and dad ko. Yes. Wala ba special someone na nakikinig? Baka tulog pa. She won't be named, pero meron naman. Okay. Tsaka, to my missing teammate right now, Martes Soliza, and all the great people at InSync, our startup. Thanks for all the teaching and support. And I guess for parting words, I guess I just like to say, work hard, and if you love something, do it. Do it, and don't tell anyone. Don't let anyone tell you can't. It was one of the first times I stayed up for almost 2 days. I felt really weird, but it was all worth it in the end. I think the thing that will get you far in this life is passion talaga. Tama yan. Puso, sabi nga. Puso. Hindi pwedeng mayroong magsasabi sa hindi mo kaya yan. Si Airpat, sa Airpat tayo. Airpat. Alright, so I would like to greet my teammates who are not here today. MJ Alvarez, Maui Alvarez, and Mars Gabotero. So, also, my other teammates in Tadhak, the Meet Plus also. And Erica Gatmaitan from Globe Labs. Yes. And also to my wife and son, Ellen and EJ. So, and my advice is, if as long as you like what you do, I mean, that's the most important thing. If you want to become a good programmer or developer, you have to like what you do, because that's really important, and it makes you strive to work harder and reach for higher goals. Yun. Aquago. Yung old. Gusto ko lang batiin yung partner ko, si Kat Padilla. Tas for tips sa mga developers, wag nyo kalimutang matulog. Kung nasta kayo, matulog. Yung kwago nga natutulog din, di ba? So, itulog nyo lang yan pag nasta kayo. Pagkagising nyo, okay na. Okay na. Refresh na. And with that, maraming salamat. Yes, until next Sabado. Sa Sabado. Ano bang nakahilera? Kung meron na. Sa open source. Open source. Okay, pag-uusapan po natin yan. Kasi malapit na yung nila, September. Malapit na. Correct. Sa ngalan po ni Ma'am Arnie, ako po si Dan Macarana. Ellison Barcelo po. Happy weekend. 11:05 ang ating oras. Radyo Inquirer. 990 AM.
Ako, sa personal ko lang, hindi po ako abogado ha. Pero yung first affidavit, nako, yung wala hong lusot sila Jingoy Estrada ron at saka si Senador Bong Revilla at saka si Enrile. Talagang papunta po kay Gigi Reyes. Detalyado ho bawat saro. Yung nakuha ebidensya kay Ben Harloy, dagdag mo yung kay Janet Lim Napoles, pulido. At saka yung kay Ruby Tuason, suwak na suwak mga kababayan. Ang tanong lang natin, sa paggamit ng ebidensya niyan, may kapalit ba itong kay Janet Lim Napoles? Itong mga senador na tulad ni Jun Magsaysay, Richard Gordon, credibility lies in the proof, documentary evidence. Itong kwento ng fertilizer fan scam. Hindi po tayo nag-aabuga-abuguduhan dito. Pero yun ang katotohanan dito eh. Sa dami ng listahan, doon talaga magkakatalo. Itong mga siniwalat ni Senator Sergius Mena sa mga websites at saka sa pahayagan na nag-warning siya na itrohong next year, 2015, may mga blackouts daw sa Metro Manila at hindi na raw pwedeng sisi ng Arroyo Administration kundi ang Aquino Administration. Kami naman dito sa Department of Energy, ang tinitingnan natin dito is ano ba talagang plano natin, ano yung outlook more than anything else. You see any policy in the process that will address the sector that needed to feel that growth na nararamdaman sa ibang sektor like the agriculture? Palagi ko yung sinasabi na pinaka-powerful instrument na pwedeng tumulong sa mahihirap at mag-create ng jobs ay ang budget. Kung yon ay gagamitin para makakreate ng jobs sa agrikultura at sa ibang sektor, malaking tulong ang magagawa niyan. Arlene de la Cruz and Jake Maderazo. Banner Story. Banner Story. Alas 6 hanggang alas 9 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa Radyo Inquirer 990 AM. Banner Story. Mga araw-araw na pangangailangan. Mga balitang may pakinabang. Mas madali nang malaman. Libre sa isang basahan. Patunay lang na the best things in life are libre. Makukuha ang #1 free newspaper araw-araw sa lahat ng MRT at LRT 1 and 2 stations. Inquirer Libre. Radyo Inquirer. Radyo Inquirer. 990 AM. 990 AM. Philippine Standard Time, 7 minutes after 11 a.m. Good morning, narito mga balita. Tiniyak ng Malacanang na mabibigyan si Senador Bong Revilla at ibang akusado sa pork barrel scam ng fair at just trial. Kasunod ito ng resolusyon ng Sandigan Bayan First Division na nagdedeklarang may probable cause ang kasong graft at plunder na isinampa ng Ombudsman laban kay Revilla, Janet Napoles at mahigit 30 iba pa. Iginit ni Coloma na sa pamamagitan ng fair and just trial, malinaw na matutukoy kung sino ang dapat na managot at dapat na mapawalang sala sa nasabing kaso. Dagdag pa ni Coloma, kaisa sila ng taong bayan na umaasa na mananaig ang katotohanan at katarungan sa nasabing kaso. At yan po ang ating mga balita. Sa iba pang mga updates, sundan kami sa aming Twitter account, DZIQ at 990 or i-follow kami sa Facebook, Radyo Inquirer 990 at yahoo.com o di kayo bisitahin na aming live video streaming www.ustream.tv/channel/DZIQ. Ako po si Alvin Barcelona para sa Radyo Inquirer 990 AM. Radyo Inquirer. Radyo Inquirer. Ito ang Radyo Inquirer 990 AM. 990 AM. Ano pa yung mga produktong tinitinda ngayon sa merkado na napansin ninyo na dapat wala sa merkado dahil sa mataas na toxicity? Yung po nakita natin